Ang mga bilanggo ay dadalhin na sa bayan, at ang balitang ito'y nagbunga ng hinagpis at panaghoy. 2 karitong hila-hila ng baka ang huminto sa harap ng tribunal ng mag-iikalawa ng hapon. Kaagad itong pinaligiran ng mga tao sa hangaring sirain, ngunit sinaway sila ni Kapitana Maria. 2 gwardiya sibil ang tumalibas sa magkabilang gilid ng kariton. Lumabas na kasunod ang mga bilanggo na pinangungunahan ni Don Filipo na nakagapos. Si Ibarra ang huling inilabas. Hindi siya nakagapos, ngunit nasa gitna ng 2 sibil. Yan ang may sala! Yan ang may sala! At siya pa walang gapos? Siya, gapusin ninyo ako ng mahigpit. Sumunod ang mga gwardiya sibil sa hiling ni Ibarra. Nooy lumabas ang alperes na nakasakay sa kabayo. Ang mga bilanggo ay may mga kaanak na nakikiusap at nananaghoy, maliban kay Ibarra na ni walang kaibigan. Ano ang pagkakasalang nagawa sa inyo ng aking asawa't anak? Sumpain ka ng Diyos! Sumpain ng kayamanang kinamal mo upang guluhin ang aming kapayapaan! Sumpain ka! Ang dapat sa iyo ipitayin! Naging sunod-sunod na ang pagbato kay Ibarra, ngunit lahat ng iyon ay pinagyukuan lamang niya ng ulo. Tiniis ang lahat ng sakit ng walang daing, may sama ng loob at hinanakit. Sa kanyang pagkakayuko marahil ay naalala niya paghihirap ni Elias. Sa isang mataas na puok ay pinagmamasdan ni Piloso Potasio ang paglalakad ng mga bilanggo. Mahina ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang makita ang mga bilanggo. Kinabukasan, natagpuan ng mga pastol ang bangkay ni Piloso Potasio sa may pintuan ng kanyang tahanan. Nagkaroon ng iba't ibang kulay ang balita dahil sa pagkakaayos ng mga taga-suri sa mga pahayagan sa Maynila. Ang mga balitang palihim na nagmula sa kumbento ang unang kumalat at ikinatakot ng marami. Ang balitang nagkaroon ng iba't ibang bersyon ay pinaniniwalaan ng mga tao ayon sa damdamin ng bawat isa. Higit na naligalig ang mga tauhan sa kumbento. Ang ilan ay nagpupunta sa palasyo at naghahandog ng tulong sa pamahalaan na nasa panganib. Ang Generalillo Malaguero o Munting General ay napapakagatlabi marahil sa nangyaring ito. At ano ang kahihinatnan ng Generalillo kung wala ang korporasyon? Amen, amen. Mabuhay si Salvi, mabuhay! Sa ibang kumbento ay iba naman ang paksa ng usapan. Tingnan ninyo ang itinuturo sa mga nag-aaral sa mga Jesuita. Sa kanilang paaralan nagmumula ang nagiging filibustero. Kapag ang namamahala ay mangmang, sabihin mo sa akin kung ano ang ayos ng ulo at sasabihin ko kung ano ang ayos ng paa. Hindi ba ninyo napapansin ang pagtutulungan ng magkakaibigan? Ang pahayagan ay nagpapahiwatig na dapat bigyan ng mitra si Padre Salvi. Bakit hindi? Ang mitra ay ibinibigay kahit sa isang maliit na bagay lamang. Sa isang maganda at maaliwalas na bulwagan ng isang bahay sa Tondo ay pinangangaralan ni Kapitana Tintiang si Kapitan Pino. Ay Birhen ng Antipolo! Ay Birhen del Carmen! Iyan na nga ang sinasabi ko sa iyo! Hindi ba sinabi mo ang anyayahan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya? At sabi mo isang mayaman lamang tayo dapat makipagkaibigan. Aba, Sinabi ko yan sapagkat wala ka nang ginawa kundi ang pumuri kay Don Crisostomo sa lahat ng oras. Iniutos ko sa iyo makipag-usap sa kanya sa paging na yon. ngunit hindi ko alam na siya'y naroroon. Dapat mo sanang inalam. Matagal na panahon akong nagsikap at nagtipid. Ngayon mawawala sa isang iglap lamang ang aking mga pinaghirapang bagay. Naku, kung naging lalaki lamang ako, haharap ako sa Kapitan General at ihahandog ko ang aking paglilingkod laban sa mga nag-aalsa. Hindi mo ba nabasa sa El Diario de Manila na nasugpo na ang pag-aalsa? Pati ng kanilang mga kasabwat ay darakin at parurusokan? Gayon pa May, dapat kang humarap katulad ng ginawa ng iba noong 1872. Sila'y nakaligtas. Aba, hindi ba humarap din si Padre Bor? Huwag mong banggitin ang pangalang yan. Gusto mo bang mabitay sa bagong bayan? Kamuntik nang mamatay sa pagkainis si Kapitan Tinong kung di dumating ang pinsang si Ginoong Primitibo. Ano ang nangyari? Kware! Nako,
Ipinatawag kita upang hinga ng payo. Nag-aral ka ng Latin at mabuti kang mga tuwiran. Ang mag-asawa ay natahimik upang hintayin ang payo. Pinakain ninyo rito si Ginoong Ibarra at nagbigay gala na makita sa may tulay. Sa gitna pa naman ng maraming tao. Sasabihin sila'y magkaibigan. Hindi mabuti yan, pinsan. Hindi siya dapat makipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman na ang mabuti ay napaparusahan dahil sa masasama. Mabuti yata, pagawain mo ng huling habilin ang iyong asawa. Nabigla si Kapitan Tinong at hinimatay sa malaking takot. Winisikan ito ng tubig sa mukha at nagkamalay. Huwag kayong manangis. Ilipat natin siya sa kama. Lakasan ninyo ang inyong loob. Naririto ako na taglay ang karunungan ng mga tao sa una. Tumawag ka ng doktor at magpunta ka sa palasyo. Dalhan mo ng pamaskong regalo ang Kapitan General. Ipinid lahat ng bintana at pinto, at kung may magtatanong ay sabihin, may sakit ang aking pinsan. Susunugin ko ang lahat ng kanyang aklat at kasulatan, katulad ng ginawa ni Ginoong Ibarra, nang walang makuhang katibayan. Isang piging sa Intramuros ang dinaluhan ng mga dalaga, mga asawa at mga anak ng kawani. Ang paksa ng usapan ay ang nangyaring pag-aalsa. Alam ng Kapitan General ang kanyang ginagawa. At ayon sa balitay, galit na galit sa Ibarang yan dahil sa mga kabutihang ibinigay niya. Talagang walang utang na loob ang mga Indio. At alam ba ninyo ang aking narinig? Ayon sa mga dapat paniwalaan, ay ginawa lamang daan ang pagtatayo ng paaralan. Ang ibig itayo'y isang muog na tanggulan kung sila'y lusubin. Alam ba ninyo ang aking narinig? Ang may bahay ni Kapitan Tinong ay naghandog ngayong hapon sa Kapitan General ng isang singsing na nagkakahalaga ng 1,000 piso. Iyon daw ay pamasko. Marahil ay natatakot na siya'y hulihin. Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga.